Kumusta? This is Nick Fana. Before we continue this trip, don't forget to subscribe at pindutin ang notification. Day 2 here in Bohol. Signal number 1. Ito yung signal number 1 ng Bohol. Samantala dun sa Metro Manila, yung signal number 1, minsan maaraw, mainit pa sa umaga. Ito signal number 1 dito. Yan, may hangin-hangin pa, may konting ambon pa. Ito yung resort na pinag-stayan namin for one night lang. Ayan o. Meron silang buko tree. May history na kaya dito na may nabagsakan ng buko sa ulo. Fatality. Anyway, nagsipaghanda na kami, ready for our breakfast out as well. Hi! Aww. Hi, kitty. Aww. I spotted a cat and let it rub against me. May co-teacher ako na hindi sanay sa pusa. So, ito ang payo ng isa sa mga utility staff namin. Huwag mong tanggalin kasi nakakatanggal yan ng bad spirit. Maganda rin yan sa bahay. Kasi swerte yan. Isang lamok sa Bohol. Natagpo ang patay. Kapulisan ng mga lamok sa Bohol. Sinimulan na ang investigasyon. Going back, we double-checked our stuff before leaving. And there it is, our tour agent waiting for us. Narinig ko noon kung anong itsura ng probinsya. Puro puno, bahay nung panahon ng Kastila, at mga gawa sa nipa. Ngayon, nakita ko na ng harapan. Malinis, tahimik, maaliwalas. Yung first stop natin ay Panglao. Yun, Panglao Church, St. Agustin. O ayan, pasok na tayo sa simbahan. The church is well known for its 18th century retablos, or the altar pieces, and trompe-l'oeil ceiling paintings that create the 3D illusion. Yung unang bumungad sa akin pagpasok, yung sinaunang confessional room. So dito ka mangumpisal o kaya dun sa kabila. Tapos, dito yung pare. Kasi ganun dati, hindi pa uso yung face-to-face na kumpisal. Meron silang harang. Ginagamit pa man tong simbahan na to until now. Pero yung ibang parts ng interior, like yung confessional booth, pati yung area supposedly ng choir, andyan pa rin. Hindi ko lang kung pwedeng umakit dito eh. Wag na, baka sitahin ako dito. May nakita kong signage dito. Ang intindi ko dito is pati mga pinto dito, ito yung mga bentahan na nila, preserved din yun. Lalo yung mga poon nila, I won't be surprised kung merong mga 500 years old na, mga 100 plus, ganon, kagaya sa Ola. Second destination ay Hinagdanan Cave. And they have a hilarious tour guide. Listen to this guy. May picture kami ulit. Hindi, video ako sa hagdan. Okay. Para pag may madulas, may ebidensya. Sige, lapit mo para makita kung paano kayo pa. Okay. Ganito po, yung hagdan natin medyo matarik and madulas. So, basa siya. Sister ha? Sister, yung mga kurtina ha, pagka maapakan, nandahan ha. Dito, abanti konti. Sige, abanti pa. Yan, kamay, hawak kamay para pag nahulog sabay-sabay. Walang magsisikan. Okay, ganito po. Pababa natin dito yung paa natin na ganito, side view. Side view. Side step, one step at a time, ganyan.
Para pag nadulas, mahinang bagsak. Okay. Ladies and gentlemen. Yan. O, kapit na ikisawakan ha. Girls, tagilid girls. Tagilid Kasi daw. yung mga outfit. Ganyan mo ngayon ito. Ganito. O, ganyan. Yan, very good. Para kayong papuntang first communion. O, yung ulo. Sayang ang bato. Yan. Take your time po. Tandaan nyo, naka-video to ha. Pag may madulas, kita-kita dito, oh. Di ba walang ahas dito? Absent po, ma'am. Nakapile ng lead kahapon. Okay. Watch your step. Yung ulo, ma'am, yung bato, kailan niya kumakinta pa sa kaunto. Dahan. Yung ulo, sir. Ayan. And by the way pala, ma'am, pag may pasin kayo mga tumutulog galing sa itaas po, pag medyo malamig yung napansin nyo, tubig lang yan. Pag mainit ang konti, ipot ang ipot. Ay, inay. Oh. Pero sa English yan, yung malamig daw, holy water. Di ba? Pag mabigat-bigat ng konti, holy shit. Huwag na. Abante konti po kasi nag- Bukod sa pagiging tourist spot, ito rin ay isang bath resort. Hello! Bumili na rin kami ng mga pasulubong bago umalis. Look at that dog. It's fat. Uso daw yan sa probinsya. Mga chunky animals. Third destination ay Mowadto Strip Mall. A beachside mall where you can dine, walk around, have photos, watch the waves, and feel the white sand. We came here to soak in the view at para magpicturan. Fourth destination is the Taoist Church, officially known as the Assumption of Our Lady Shrine Parish. Founded by the Jesuit priests in 1697, then it was consecrated in 1923 after its fifth reconstruction. Yung mga interiors din dito, kagaya lang din sa San Agustin kanina. The windows and probably the doors and yung mga pews. Well preserved siya. Di ba dati may kortina po dapat yun? Cortina, tapos dyan nag-humili dati yung mga pare. Mili? Dito kasi noon walang microphone. Kaya may tawag niya, nakalimutan ko anong tawag niya. Kaya dyan umaakyat yung nag-humili, yung pare, para marinig siya sa buong simbahan. Tapos dalawa ang altar kasi una, kasi dati diba pag Latin, nakatalikod ang pare. Tapos yung mga tao, nakatalikod siya sa mga tao, hindi siya nakaharap. Yung altar na pangalawa, bago na yan, after the Vatican to na nasa harap na yung pare nag-misa. Early devotees often claimed that the statue of Our Lady would leave the altar at night to watch over the town. In the morning, they would find a Marseco burrs clinging to the hem of her dress. Pagkatapos ng konting paglibot, nagmisa na rin kami bilang pasasalamat sa ligtas na biyahe. Dito kami kakain ngayon sa Susan's Eatery or cafe or cafeteria something. Susunod naming destinasyon ang Bohol Bee Farm. There, you can see restaurants, weaving, and you can even watch the waves. Dahil may bagyo pa nung nandun kami, makikitang galit na galit ang alon.
Siyempre, di namin pinalampas ang mga ice cream. We tried 4 unique flavors that we don't usually find in the supermarkets. Malunggay ice cream. 90 pesos. Tikman natin. Lasang malunggay na may gatas. Bukod sa malunggay ice cream, eto pa ang ibang mga flavors na matitikman sa Bohol Bee Farm. Ano po flavor niyan, ate? Dragon fruit. Matamis na medyo maasim-asim. The flavor is charcoal ice cream. Activated charcoal siya. Tapos yung yung cone niya is gawa siya ng kasaba. Yun yung special niya. And the difference also is yung ginamit nila is cocoa milk. Cocoa milk, tsaka yung cone niya is kasaba. So natural siya. Masarap. Yun nga lang. Yes, nanginginig. Adurian. Sarap. Ito yung kakaibang view pag naguhugas ka ng kamay. Dagat, ibis na salamin. Mas okay ito Finally, after settling in a resort, we headed to Alana Beach. Some of us walked, some of us hitched a ride. Hoy! Kayo, hindi na kayo bro, nagpapakita. Naamoy niyo. Ay po. While they watched the waves, I spent my time writing in the sand, taking photos, and skipping stones. Kanya-kanyang bili ng midnight snack. Hello.